So, ayun na mga kasala ko. Grabe, ang tagal namin natapos, no? Actually, di pa kami tapos, so. Ayan. So, pangalawang salang or sako na po namin na pinapakuluan yan. Ayan na po. Tapos, yung iba dyan is ibabuffer na po natin yung mga medyo malamig na. So, ito po pala is ano. Ito muna namin pinapatong yung mga galing doon. Pinapatong namin dyan para madrain yung tubig. Kasi ayaw namin na mangangamoy kasi siya. Pero normal naman yung naamoy ano ba. Pero iniiwasan lang natin. Okay, so nagtinapay muna kami. Hindi sponsored yan ni Julie's Bake Shop. Okay, tapos after namin magpakulo doon, no, mag-sterilize na. So may hinanda tayo ditong ah, pang buffer. So simple lang naman din to. Tubig lang siya na nilagyan namin ng calcium nitrate. So para buffed yung ano natin, yung magiging coco peat na gagamitin natin para sa mga seedlings natin. Okay, para yung pag-i-sterilize ng ating coco peat is syempre mai-enhance na yun or magiging better na ang pagtubo ng ating mga seedlings na yun. Ito, additional step lang to, which is sasabihin siguro ng iba, additional step lang yan, parehas lang naman ng tubo. Pero ang point kasi natin dito is maging standard yung proseso natin. Okay, so we want to create standard kasi. So meron tayong sterilization, meron tayong buffering. Additional step siya, yes, pero ang sa ating habol natin is other than production and profit is yung quality na consistent. So kailangan natin ng system or ng production system din. Okay, so ang ratio lang naman din to is I think most of you guys alam na ginagamit, pero sa mga hindi po familiar, no, is per litro is 1 gram lang po ng calcium nitrate yung nilalagay natin dito. Ayan. Tapos iiwan natin siya ng the more days mas okay, pero I think 24 hours pwede na siguro. Okay, so makikita natin yung difference nung coco peat pag na-buff na siya, kasi ito wala pa masyadong laman, no? Nilalagyan ko pa lang kasi magiging darker siya na color, hindi siya ganito. Ito kasi yung bagong coco peat, bagong kulong coco peat, medyo brown na brown siya. Pero pag na-buff na yan, tingnan natin kung ano yung color niyan. Supposed to be magiging darker. So ito, hindi ko muna gagamitin para sa seedlings kasi nakalimutan ko ang i-buff, nilagay ko na agad dyan. Babuff muna natin siya. So popostpone na lang muna natin ang ating sowing sa siguro bukas. Okay, another topic na lang yun kasi yun nga, ang goal natin is mas standardize yung process. May additional step siya, okay, pero it's alright kasi ang goal natin is maganda yung output natin sa mga lettuce natin. Okay, in addition then is maybe in the future maghahanap kami ng alternative kung paano namin babawasan yung steps, no, pero hindi nako-compromise yung quality. Alright, so yun lang. So lalagyan na natin to ng mga ito, may hiniwalay na akong coco peat dito, no. Ganun mabuhat. Buhatin ko lang, lipat ko lang. Lapag ko lang muna tong cellophane. Cellphone. Ayan. Okay. Okay. Yan. Sige. So, kuha lang tayo dito. Inuusok-usok pa, medyo mainit. Hindi natin siguro malalambigin pa to masyado, no. Hindi naman tatato. Pero sa totoo hindi ko sure kung makaka-affect to sa sa quality ng buffer, pero I don't think naman. So, yan natin diyan. So, pwede niyo lang buhos, no, pero ayan. Lagyan nyo lang dyan para mabuffer. Pwede naman ibuhos, pero may hawak kasi akong cellphone tsaka baka umapaw. Yan lang. Teka, lalagay ko lang, ha. Ayun, so grabe, nilipat ko lang muna sa dalawang container kasi umahapaw, so kumuha pa ako ng isa, naghanap ako kung saan saan. Okay, so marami pa tayong kulang dito, no, kasi dinadahan-dahan lang namin. So meron na kaming pakuluan doon, okay na.
para sa sterilization. Meron tayong cockpit doon na na-sterilize na again. Tapos ito, binabuff natin. So, ang kailangan natin is yung timbangan para sa mga fertilizers natin, mga container para sa mga fertilizers natin. Wala pang container yung mga yan eh. Kailangan natin malipat sa magandang container yan o lalagyan itong mga to. Okay, tapos takalan. Okay, kung saan tayo magtitimpla kasi kailangan din natin yun. So, ililista na lang namin kung ano yung mga kailangan para sa next na cycle or sa next na sowing natin, tsaka pagtatanim is smooth na lang yung process natin. So, ngayon itong mga binabuff natin is hayaan na muna natin sila dyan for mga siguro 2 days. Okay, pero baka bukas kukuha na ako ng pang seedling natin dyan. Okay, and then yun yung gagamitin natin para mag-sow. Okay, and then isa pa pala is yung lalagyan natin ng tray. Kailangan natin yung lalagyan ng tray para may tubig, consistent na water sa baba. I-discartehan na lang namin yan. Ayan, so tomorrow magsusow tayo. Okay, Sunday. And then daragdagan pa natin to. Kailangan ma-buff natin yan lahat. Ang dami pa niyan, no. Dalawang sako lang yan, dalawang sako. Pero yung dalawang sako na yan, marami na tayong matatanim, no. So, ang sistema pala namin dito, pag binibenta namin, kasama talagang baso, tsaka yung coco peat. Better kung sana mabalik na sa amin, no, para of course magamit, ma-recycle, hindi lang masayang, hindi matapon. Okay, kasi most of the time yung mga customers natin pag bumili naman, ang kailangan lang naman nila doon is yung mismong lettuce. Ang gagawin nila sa coco peat tsaka doon sa mismong sa mismong baso is itatapon na lang nila. Okay. However, hindi natin kinukuha yung baso tsaka coco peat kasi request kasi ng dito sa amin sa mga customer na, or especially yung mga buyers namin na nasa baso kasi tumatagal kasi siya. Tumatagal talaga siya ng mga ilang araw pa. Okay, siguro maybe 1 week pa, basta may consistent lang na may tubig yung baso. Or may lagay nila somewhere na may tubig. Okay, so tatapusin na lang namin tong naiwan sa sterilization. So ito yung step talaga sa pag-hydroponics, no, na I think matrabaho. Okay, but pag nalampasan nyo na itong stage na to, okay, next is sowing na lang, transplanting, which is it still takes effort pero hindi na siya ganun. And kami lang din kasi yung gumagawa dito eh. Siya, yung partner ko, and then ako. Kami lang yung umiikot sa lahat ng ginagawa dito. Kami nag-sterilize, okay, kami yung nagbabuffer, kami nagta-transplant, kami nagsow, and then transplant. Okay, kami din nagmi-maintain, kami nagche-check ng pH, kami nagtitimpla and everything. Okay, and then until such time na siguro ma-delegate na namin yung mga ganun. Then who knows, no, kung saan mag-focus na lang kami sa sa marketing. Ayan. Yun lang mga kasalakot. So tatapusin na namin to kasi nung oras na nanina kasi nawalan din kami ng tubig. Yung pala is namatay lang yung tank. Namatay lang yung tumigil kami. So magmerienda na lang muna kami. Okay.